Morning everyone. So since tapos na tayo nag-pray kanina, so hindi na tayo mag-pray ngayon. So we are the group 4 and definitely the last presenter for today for this morning. So we are the group 4 and we are team Grammars ng mga binig. So these are my co-teachers or co-presenters for today. So by the way, I am Lorraine. I'm Maria May Grace, Pastor Doctor. I am Hanilin. I am Hanilin Pichao. I am Natsma. I realized that as peace. And we are the Team Grammars. So today we are going to present hearing impairment. So I have here three speakers. So this entitled "Let Me Hear You." So in order for you to get a speaker, this represent as your voice. So in order for you to get voice, what are you going to do? Wait. I will group you into three groups. So you are going to count. So start here. One, skip. Three. One. That's your One. Uy, one mo. That's you. Three. One. Two. Three. So the group one will sit here and group two here and group three there. So bali nga, dito yung group one doon, dito yung group two, at doon yung group three.
Yes, Doc. So, do you have any history of hearing loss or impairment in your family? As far as I know, Doc, wala naman po. Thank you. I will examine you now. Is that okay? Can you hear this ear? How about this one? So, ma'am, the cause of your hearing loss is because of the accident that happened to you. So, hearing impairment, ma'am, is a term of disability that ranges from severity from mild to profound and includes a subset of deaf and hard of hearing. So, deaf, ma'am, is a person talaga na hindi nakakarinig. While the hard of hearing naman, through defective yung pandinig niya, but still, she or he can still nakakarinig pa rin siya with or without hearing aids. So, in your case, ma'am, to the classification of hearing impairment and according to the age onset of deafness, you are not congenital deaf or those persons na pinanganak na talagang binig. But because of the accident that that happened to you, you had an adventitiously deaf or it happens to a persons that become deaf through an accident or an illness, which is you are experiencing right now. And in your situation, you only lost your right ear, am I right? Left ear. So you are unilateral deaf. Unilateral deaf is a deaf that only lost one ear. Am I understood, ma'am? So in your range, you have only moderate range of hearing loss, which is 41 to 55. So I encourage you, ma'am, to use hearing aid. Hearing aid, ma'am, is a apparatus that you use for you to hear. So I will recommend you 3 types of hearing aids. So the first one is battery worn aids. It is a small apparatus that you put in your ear, and then you have a little speaker put in your pouch or any part of your body that will help you to hear. The second one is the behind the ear aids. This is the one we use. We put it behind the ears that modulate the voice for you to hear. The last one is in the ear aids. It's this device that fit in your outer ear bowl o sa ating tenga. Pinapasok sa ating tenga para marinig tayo. Am I understood, ma'am? Yes, no. So because of the accident that happened to you, maaaring magkaroon ka ng hard communication sa mga taong kausap mo. So I recommend you to practice this communication for the deaf. This one is the non-verbal o yung hindi naman talaga natin siya kailangan pag-aralan because we can practice naman this like you're using your hands to sign anything you want to kung anong gusto mong ipahiwati sa kausap mo. The second one is the sign language, kung saan nag-aaral talaga tayo para malaman natin kung paano talaga gamitin ang sign language. Next naman is yung finger spelling, is yung utterance of visuals. Ginagamit na rin ang ating daliri para maipakita ang 26 letters of the alphabet. And the last one is, ito yung pinaka-kadalas na ginagamit ng mga bingi. Ito ang speech reading, kung saan binabasa ng bingi yung kausap niya para mas maintindihan niya yung kanyang sinasabi. So, do you have any questions, ma'am? Okay. I will encourage you to reschedule or schedule a therapy for you to minimize or baka pwede pa nating agapan yung pagkabingi ng left ear mo. So I will encourage you to do therapy and take your huwag ka masyadong makinig ng mga maiingay or yung sobrang lakas na music, and you do healthy diet and exercise. So you will now Miss Honey, you can now assist you, Doc. Yes. Tara na po. Sino po ang next? Ka-turn off ba? Freshman candy. The mouth-watering candy at Tom's. Freshman candy.
Sana makalimutan ko itong tungkol. Uy, babae! Bakit wala kang pagkain dito? Naghahanap ng pagkain. Nagbibigay ka ba sa akin ng pera ng pambili ng pagkain dito? Kapag napapagod ako sa paglilinis ng bahay, wala man na akong makain. Saan ka napagod? Sa kakahiga mo? Sa kakaupo mo? Yan ba ang definisyon ng pagod sa'yo? Habang ako, hirap na hirap ako magtrabaho sa init. Hirap ka talaga? Wala ka lang pakialam sa akin? Hindi mo ba alam kung gano'ng kahirap magbuntis? Mag-isa lang ako dito sa bahay. Magsabi ka talaga. Sinasagot mo na ako, ah! Luya sa burus eh. Ang hirap naman po pala ng pinagdaanan nyo. Nakapunta na po ba kayo sa Obigay? Hindi ba? Ang dahilan po ng pagkabing ninyo is because of the malnutrition. Kasi po kahit po kumakain tayo, pero kahit po kumakain tayo, hindi rin po sapat yung kinakain lang po natin kapag take po medicine para po magkaroon tayo ng saktong sustansya sa katawan. So one of the causes of your hearing impairment is your malnutrition. Do you have any history of your family na may lahi po ba kayo nini? Opo. So one factor din po yun, one factor din po ng pagkawalan ng pandinig ninyo because po of heredity, kung saan po namamana natin yung isang physical aspect natin sa ating katawan na galing po sa ating mga ninuno. Naiintindihan po po ang process. So I advise po dahil hindi pa rin po wala kayo nakapunta sa Obigay, is magpa-check po kayo para po malaman po natin, mapacheck po natin kasi po malaki pong factor ang prenatal, perinatal, postnatal sa maaaring mangyari sa anak ninyo. So kaya po tayo pumunta ng health center is para po makatanggap tayo ng gamot panlaban sa mga toxic conditions involving saka po makatanggap tayo ng vaccine for viral diseases like mumps, influenza, German measles, and maternal rubella. Tsaka po isa din po ng cause ng pagkabingi ng maaaring pagkabingi ninyo or ng anak ninyo ang pagpapanganak o yung during labor na po kayo. So I suggest Mrs. na umili talaga or kung hindi man din po kaya magpa-CS na lang po kayo para po maiwasan po natin ang mga traumatic experience po na pwede po maka-cause Mrs. ng while you're in labor na magkaroon tayo ng hemorrhage, lack of oxygen sa inyo, tsaka sa baby, at tsaka yung heavy sedation po habang nanganak po tayo. So I advise po talaga na pumunta kayo sa Obigay. At after nyo pong mga anak Mrs., ipacheck po at ipascreenin ninyo ang inyong anak para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng meningitis. Ito po yung pagmamaga ng ating brain or surrounding sa ating spinal cord. Tsaka po ng measles, kung saan po nang damage yung inner ear sa loob po ng ating mga tenga. Naiintindihan po ba ako, Mrs.? So, may anak po kayo? May anak pa po ba kayo ngayon sa bahay? Meron po, Dok, yung anim na wala ko pong pangalan. Okay. At saka, Mrs., pag makapanganak na po kayo, bumalik po kayo dito para po malaman natin kung may possible characteristic po ba ng hearing impairment siya ng anak ninyo. Ang mga physical characteristic po ng isang batang binig is, minsan po wala po siyang tenga, itong tenga sa panglabas na tenga. Or kung may tenga man po siya, is sirado po yung tenga niya. Or may discharge siya sa tenga. Sa anak naman po ninyo, dahil hindi po siya nakapunta dito, maaari po kayo na lang po ang mag-check kung meron po ba siyang learning characteristic ng isang impaired child. Ang characteristic po ng isang batang impaired child is ang yung paglagay nila ng kanilang
kamay sa likod ng kanilang tenga para po ma-admit kayo ng maayos or tinitelt nila ang head nila para mas ma-admit kayo ng maayos. Minsan din po habang kinakausap natin ang ating anak at nagpapakita po siya ng strange expression na para bang hindi niya naiintindihan kung ano ang sinasabi ninyo. Isa din po is yung parang pag nakikipag-usap po kayo sa anak ninyo, habang po nakikipag-usap kayo, nakafocus lang po lamang siya sa inyong bunganga kung saan po binabasa niya kung ano ang sinasabi ng kung ano po ang inyong sinasabi. Minsan din po ang isang batang may learning characteristic ng impaired child ay hindi po nakakasagot o hindi po siya nakakasagot sa mga tanong natin orally. Naiintindihan po ba natin, Mrs.? Naku, Dok, paano po yan? Babalik po ako dito, wala po kasi akong pambayad, Dok. Huwag ka nang mag-alala, Mrs. Dahil naawa po ako sa inyo, ililibre ko na po itong konsulta. Saka po, lagi po isa din po natin dapat palang tignan sa anak ninyo yung naiwan doon sa bahay is kung may speech language characteristic po ba siya ng isang impaired child. Ang characteristic po ng isang language characteristic po ng isang impaired child is hindi po nagsasalita. Kung minsan man po nagsasalita is in words lamang po, hindi po in sentence. Naiintindihan po ba, Mrs.? So balik po sa inyo, Mrs. Ang degree po ng inyong pagkabingi ay mild lamang po. Kung saan po 26 to 40 po. So malaki pong chance at i-advise ko po na gumamit kayo ng hearing aids. Ang hearing aids po na kailangan yung ang hearing aids po is yung dinalagay natin sa ating katawan or sa ating tenga para po magamit natin para makarinig kayo. Ang mga uri po ng hearing aids is yung barrier aids. Bro, sa inyo minsan hindi ko po isasuggest because po meron po siyang string baka po masagabal sa pagtatrabaho niyo sa bahay. Ang advice ko lang po is gamitin niyo po yung dalawa, yung behind the ear, yung ilalagay natin sa ating likod ng ating tenga at yung in the ear kung saan pinapasok sa loob ng ating tenga. Naiintindihan po ba, Mrs.? Okay, dahil po mahihirapan po kayo sa makipag-communicate, maaari niyo pong matutunan yung mga communication po para po magkaintindihan kayo ng anak po niyo or ng pamilya mo. Ito po ang mga communication na kailangan mo matutunan is yung non-verbal communication. Ito po yung mga sign lang po ng ating kamay kung ano yung gusto mong ipaiwatan. Ang pangalawa naman po is yung sign language. Yung sign language po is yung nag-aaralan talaga natin para po matutunan tayo. Yung pangatlo naman po is yung finger spelling kung saan ginagamit po ng ating kamay para po mag-sign ng letters. Pero mahirap po ito siya kasi kailangan mong i-sign talaga ang 26 letter of alphabet. Ang pinakamadali po communication for the deaf is yung speech reading. Yung binabasa niyo lang po kung anong ina-author ng bunga na kausap natin. Naiintindihan mo ba, Mrs.? So, I advise you, Mrs. pumunta po kayo sa Omega para ma-check kayo. Mag-take po kayo ng proper medication para po maiwasan natin na maipamana sa inyong anak kung ano po ang inyong sitwasyon. Naiintindihan po ba? So, ito na po ang inyong prenatal paper. Nurse, honey, please tulungan si Mrs. Isdan. Okay, meron ba yung Mrs.? Salamat po. Start your day to candy. Doc, class patient niyo po. Dahan-dahan. Good morning po, Doc. Good morning. Ano po nangyari? Sino po mag-check? Ano po nangyari? Kapatid mo? Opo. So, ano po ang nangyari sa kapatid niyo? Mga kapatid, ready na ba kayo? Opo, ate. Pagpupunin niyo yung pag-aaral niyo, ha? Huwag mga
she take? Nag-take po kasi siya ng anti-inflammatory and pain reliever po. Kasi po may severe arthritis po siya. At siya na lang po ang bumubuhay sa amin. Tapos sinugod namin po siya sa ospital at dahil po sa overdose. Dahil po doon, pagkatapos po nun, ay ginawa siya masyadong magaling. Okay, I'm so sorry to hear that. So, ang dahilan kung bakit naging ang kapatid mo is dahil sa pag-inom niya ng mga gamot na lagpas sa kanyang dosage na nakakasanhi minsan ng pagkabilib. At yun na nga ang nangyari sa kapatid mo. Ang gamot na katulad ng Silicosip at the or kahit anong anti-inflammatory at pain reliever ay pag nasobrahan po ay nakakakos talaga siya ng pagkabilib. And sad to say, ang kapatid mo ay nahihirapan na talaga makalinig. And I advise you to schedule ng isang therapy upang malaman natin kung may chance pa ba ang kapatid mo na makalinig. So, dahil alam kong naninibago kayo at alam kong mahihirapan kayo makikipag-communicate sa kapatid mo. So, I suggest na matutunan mo yung 4 na communication for the deaf. Ang una doon is yung non-verbal. Matutunan mo lang ito habang kausap ng ate mo. Pangalawa is yung sign language. Yung sign language po is yung pinag-aaralan talaga natin kung ano yung pinag-aaralan natin yung sign language gamit ang ating mga kamay na para ma-express po natin kung ano yung gusto natin sabihin. Yung pangatlo po is yung finger spelling kung saan binivisualize natin sa ating kamay yung 26 letter of the alphabet. At yung pinakamadali niyo pong matutunan is yung speech reading. Ito po yung tinatawag natin na lips reading kung saan binabasa po natin kung ano sinasabi ng kausap. So, dahil alam kong mahirapan ka, so I suggest you to know how to communicate or how to interact with a prepared person. So, dahil hindi na makakarinig ng kapatid mo, what you do is to relax every time na may makipag-usap ka sa kanya. Hawakan mo ang ate mo ng parang ganun lang ate, para malaman niya na kinakausap mo siya. At pagkatapos mo siyang, kung gusto mo na siyang makausap, kung nakuha mo na ang attention niya, is face-to-face talaga dapat kayong mag-usap para mabasa niya kung ano yung sinasabi ng iyong bunganga. Tsaka you look directly, kailangan sa kanya ka lang talaga nakakita. At huwag kayo mag-usap sa maingay na lugar para hindi nadagdagan yung mga hindrance para makapag-usap kayo. Lagi mong tandaan na dahil hindi naman kayo marunong sign language, yung gamit lang talaga ng ating mo is yung lips reading. Kaya kailangan mo talaga makaharap siya kapag kausap. Iwasan din yung pag-shout or pagsasalita ng malakas. Kaya kahit anong gawin mo, hindi talaga makakarinig ang kapatid mo. At makapos pa yun ng pagbagal ng inyong pag-uusap. At kung hindi man naiintindihan ang kapatid mo, huwag kang magtanong. Ulit mo talaga para mas naiintindihan niya. Naiintindihan mo ba ako? So ang degree ng kapatid mo is moderate. So, ang mga degree ng normals, ang degree ng slight, mild, at moderate is yung may chance ba na makarinig. Samantala yung moderate and severe at profound, yun yung mga kondisyon na hindi nakakarinig. Pero nakakarinig pa rin sila, not sounds, but the vibration po yung sinasabi natin. So, ang kapatid mo, we will see kung kaya pa yung ayusin ng level mo. Kaya pa yun siya maagapan ng panggaling ng kapatid mo. So, I suggest you take medicine and vitamins para po matulungan kayong may babalik, baka may balik po yung pandinig. And ingatan mo lagi ang kapatid mo, okay? Thank you. Nurse Han, please assist the sisters. Thank you po, Dok. Okay, Salamat thank you. po, Dok. Ingat kayo. Here alert, your shampoo has indicating all hair. Not the sun. Switch to new Pantene Nourish Shine Shampoo. Formula with microbiome nourishes from within. And shine your hair. Use Pantene. So that's it. Thank you so much. So we will proceed now in the generalization by Nurse Arat and the patient Arat. Patient Pashaw rather. So, may natutunan ba kayo, class? Yes.
So, hearing impairment, ito yung total or hindi permanente na pagkawala ng pagdinig. Yes. So, teach, please give little Labas 1 point. 2, 1, 2, 3. Okay. Next question is, how does hearing impairment affect our daily lives? So, ano yung mga factors na makaapekto sa daily life natin kung yung isang individual ay may hearing impairment? So, anyone out in the class? So, okay, Miss little Elisa. So, ano yung mga factors na makaka-apekto sa daily life natin kung ang isang individual ay may hearing impairment? Actually, there are a lot of factors when an individual has hearing impairment. No? One of that is communication. You may have difficulties when it comes to communication kapag ang isang tao ay tingin. And as well as, of course, yung, for example, let's say for example, a student is nag-aaral. Of course, it is not easy for him or her na matuto because of his, kasi sinabi niya siya, diba? So, may hihirapan siyang ma-cope up yung isang lesson na tinuturo. Okay, very good, little Lisa. So, tama yung sinabi niya, communication and in education. So, mahihirapan yung isang individual na matuto at makipag-communicate kung hindi siya gaano makadinig or wala siya hearing or nawala yung hearing ability niya. So, please teach, please give little Elisa a point. Anong group po kayo? So, next question. What is the treatment? What is the 3, go. okay class? So, next question. What is the best treatment for hearing loss? Okay, everyone in the class. Okay, Miss little Krishna. What is the best treatment for hearing loss based on what I saw earlier? Sinabi po ng doktor na kapag pag nahirapan kang dinig or nahirapan kang makadinig is gumamit ka po ng yung mga hearing aid po. Hearing aid. Okay, very good. So, diniscuss nga kanina, di ba, yung hearing aid. Example of this is the body-worn aid at yung in-ear aid, yung behind, and yung isa pa yung yung behind, yung sa likod ng tenga. Yung in-ear, yung napasok sa loob. And yung body-worn, may ano siya, may speaker din siya. Connection. Connected siya. Okay, please give little Krishna a point. So, to continue, I call Miss Tisha. Once again, good morning everybody. So I am teacher Hanin and now I am going to ask you questions. These questions are the continuation of the questions of teacher Ara. So the first question is, can hearing loss affect relationship? Anyone? Again, can hearing loss affect relationship? Yes. Why? What kind of relationship? Sa family, sa loved ones, sa friends. General goals. As a whole, Group 1. Please stand up, anyone. Group one, sir. Group 2 from Group 2. Anyone from the group 2?
comes to, respect to that person. Kasi hindi madali yung pinagdadaanan. Kasi it affects your relationship kasi nagbabago yung pananaw mo and yung the way mo siya i-treat yung isang tao. Yes, tama yun. No? So, teach, grade 1. Group 2. Anyone from the group 2? Yes. Group 2. Magtatawag ako. Yes, okay. Si Jamar, please stand up. Three mo na siya. Two, deka. So, can loss of hearing affects relationship? Yes, because aside from nag-a-adjust sabi nga ni Marche is aside from mag-a-adjust yung isa sa isa na nagkaroon ng impairment, is yung way of communication niya is hindi na siya gaano ka-effective kaysa nung dati. Kumbaga, yun yung sinabi ni Marchi is mataas yun, dapat may patience ka, yung adjustment, kumbaga is you need to have the patience niya, dapat ikaw mismo, since ikaw man yung kompleto, so dapat i-adjust mo, hindi mo siya dapat i-judge or i-criticize or kumbaga Da-downgrade. kasi nga you have different situation. Kumbaga, you need to try to empathize and show respect to them. Okay? Kasi what if you are in that situation na sa kanya, so di ba mahihirapan ka rin. So that's Yes, tama yun, no? Okay, teach, Jamila, please give one for the group. What group are you, Jamar? 2. Okay, next question is, based on the scenario that we presented earlier, what are those factors na pwede mag-cause ng hearing loss natin? Anyone? Group, based on the scenario, yung tatlong scenario kanina, what are those factors na pwede mag-cause ng hearing loss natin? Group 1. Group 1. Rachel, please stand up. Yung normal po bata, born normal siya, but because of mga illness or mga accident, yan mangyayari yung loss of hearing. Yes, tama yan. Group 1. Next, Group 2. Group 2. Si Awa. Jamar. ay si Emmy Adna. For 5 points din siya ha. 5 Isa points. natin dito is yung heredity. So sometimes yung hearing impairment can be passed from generation to generation. So kumbaga, if you have an history, your family has an history ng hearing impairment, so there is a possibility na ikaw or yung family mo is magkakaroon din ng hearing loss. Yes, tama yun. No? Group 3. Last group. Al. Another example is accident or trauma. So, kung accidental trauma, pwede siya mag-explain that listen to me. Yes. Maaari siya mag-explain that na mag-ibigay yung isang tao, maapektuhan ang pandilig ng isang tao. Okay, so lahat ng answer ninyo ay tama lahat. So, based on the scenario that we presented, there are some factors na pwedeng mag-cause ng hearing natin. Katulad na lang ng accident, malnutrition, genetic or heredity, and overdose. So, those factors, yun yung mga factors na pwedeng mag-cause ng hearing loss natin. So, di ba sa accident, as we all know, there are different kinds of accident na pwedeng magka-cause ng hearing loss natin. Malnutrition, yun yung isa sa mga factors na mag-cause ng hearing natin, lalo na sa mga buntis na pagka hindi enough yung mga food na tinitake nila or hindi enough na mga vitamins yung tinitake nila. So, isa yun sa mga factors. Next is yung sa genetics. So, pwedeng mamana natin sa mga parents natin, sa lolo or sa lola natin. And lastly, overdose. Yun yung pag-inom sa mga gamot na hindi naaayon sa kanyang dosage
or lagpas sa kanyang dosage. So, yun yung mga factors na pwedeng magkakos ng hearing loss natin. Am I understood? Yes. The next question is, what is the importance of our sense of hearing? For 5 points, what are the importance of our sense of hearing? Anyone other hand? Other hand? Sige. Please stand up. Yes, the importance of our hearing is for us to hear. Of course, we can communicate to others. Yes. Of course, we understand to others. Para kung through hearing, kumbaga mas makuha jud nato yung mga gusto nilang ipahiwatig sa atin. The message that they want to convey to us. That's all. Yes. Group 2 to siya. 5 points. 5 points. Another group. Group 1. Marmuhada, please stand up. Magiging meron tayong sense of importance sense of hearing is maintaining a good relationship sa ating mga kaibigan, including sa ating kaibigan, yes, friends, and sa ating family. May to socialize din sa mga ibang tao. Good communication din sa kanila para din walang mga frustration na maging magaganap, mga misunderstanding, and also para din maririnig natin kung ano yung mga opinions ng iba, magbibigay din natin ang mga feedback Yes. para sa kanilang mga sinasabi. Yes. Yes. Yes, tama yun on stage. Group 3. Please give one for the one. So, group 3. Cha, please stand up. So it is important for us to have, the hearing. Since it is important to have the sense of hearing. Why? Because in that way, mas ma-interpret natin kung ano yung sinasabi ng isang tao, di ba? Di naman sapat na kaburag na dadungog lang nato ang ilahang istorya, but kanila murag ilang ko sa ilang ang feeling. So dili lang siya, it's what the person said, it's how the person said. So by that, mas masandali ang usapan. Yes, tama yun, no? Yes. So the question is, what is the importance of our sense of hearing? So our sense of hearing is very important, lalo na sa atin, lalo na sa atin, kasi it helps us to understand the world around us, diba? Because of hearing, nakakarinig tayo ng mga sound, music, mga voices natin, and because of hearing, nakakarinig tayo, nakakapag-communicate tayo ng maayos, nakakapagbigay tayo ng mga idea natin, ng mga opinion natin, ng mga perspective natin. And also, because of hearing, nakaka-address tayo ng mga complex situation. Yes. So, our sense of hearing is very important to us as a person kasi napaka-importante yung hearing sa atin in order for us to connect with others, to connect our emotion with others, and also to stay aware of our surroundings. So, ayan. Nakuha lang. Last question. Who can give me communication strategies? At least 2. Each group give at least 2 communication strategy na pwede natin i-apply to those mga person na mayroong hearing impairment. Yes, ate. Sign language and lip reading. Group 2 natin, Yes, tama yun. Group, at least please give point for the group. 3 points. 1 point. 1 point na. Lip reading. Okay, Krishna. Hand signal and non-verbal communication. Yes, tama yun. Another group. Group 2. Group 1. Group 1 na sila. 1 na sila. Group 2 na. Group 2. Amy. Finger spelling teacher. Yes, tama yun. O, That is our some of the communication strategies na pwede nating i-apply when between people with hearing impairment or between people with hearing loss. So that's all. Nakuha lang ba lahat? Yes! So I am done with my part.
going to give the floor to Teach Jamila.